Ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang humahampas sa yero nilang bubong. Lumilikha ng ingay na halos bumibingi sa maliit nilang tahanan. Ngunit para kay Tala Aguilar, ang ingay na yon ay musika sa kanyang pandinig. Isang paalala na ang lahat ng paghihirap ay may katapusan, na pagkatapos ng bawat bagyo ay sisikat din ang araw. Mahigpit niyang niyakap ang manipis na folder na naglalaman ng kanyang resume. Ito na ang araw, ang pinakahihintay niyang araw. Itay, aalis na po ako, malambing niyang sabi sa kanyang amang nakahiga sa papag. Isang mahinang ubo ang isinagot nito. Sinikap ng matanda na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Tala. "Wag na po kayong bumangon, Itay. Magpahinga lang po kayo dyan," sabi niya, habang inaayos ang kumot na nakabalot sa payat na katawan ng ama. Kitang-kita niya ang hirap sa paghinga nito, ang pamumutla ng mga labi nito. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ang nagtutulak sa kanya na mangarap. Hinawakan ng kanyang ama ang kamay niya. "Mag-iingat ka, anak. Huwag mong pansinin ang ulan. Ang isipin mo ay ang magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo." Ngumiti si Tala, isang matamis na ngiting pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. "Opo, Itay. Pangako po, pag-uwi ko mamaya, may dala na akong magandang balita. Hindi na po kayo mag-aalala sa mga gamot ninyo. Makakakain na po tayo ng masasarap. Konting tiis na lang po." Hinalikan niya ang noo ng ama bago maingat na tumayo. Suot niya ang kanyang pinakamagandang bestida, isang luma ngunit malinis na damit na ilang beses na niyang isinuot sa mga espesyal na okasyon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang sapatos, kahit may kaunting gasgas, ay pinakintab niyang mabuti. Para sa provincial hospital, kailangan niyang maging presentable. Para sa kanyang pangarap, kailangan niyang gawin ang lahat. Sa paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na hangin at walang tigil na ulan. Ang pamilyar na ilog na madalas nilang nilalabhan at pinagliliguan ay tila isang halimaw na nagwawala. Kulay tsokolate ang tubig nito at mabilis ang agos, anod-anod ang mga sanga ng puno at kung ano-anong basura. Niyakap niyang muli ang kanyang folder. Iniingatan itong mabasa ng ulan. Kailangan niyang magmadali. Ang tulay na kawayan ang tanging daan para makatawid sa kabilang baryo kung saan nag-aabang ang bus papuntang Kabayanan. Habang maingat siyang naglalakad sa madulas na pilapil, narinig niya ang sigawan. Hindi ito sigaw ng tuwa, kundi sigaw ng takot. "Tulungan niyo siya! Mahuhulog na siya!" Napalingon si Tala. Sa di kalayuan, sa gilid ng rumaragasang ilog, isang grupo ng mga tao ang nagkakagulo at sa gitna ng atensyon nila ay isang babaeng may edad na, nakasuot ng eleganteng damit na ngayon ay basang-basa at puno ng putik. Kumakapit ito sa isang maliit na puno ng saging na malapit ng matumba dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatakot. "Si Doña Hiraya!" Sigaw ng isang lalaki, ang may-ari ng lupain sa itaas. Nagpatuloy sa paglalakad si Tala. Kailangan niya itong gawin. 10 minuto na lang at aalis na ang bus. Ito na ang pagkakataon niya. Ang kinabukasan nila ng kanyang ama ay nakasalalay dito. Ngunit nang muli niyang marinig ang desperadong sigaw ng matanda, huminto ang kanyang mga paa. Nakita niya ang pagbitaw ng isang kamay nito sa puno, ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Walang sino man sa mga naroroon ang nangahas na lumapit. Masyadong malakas ang agos, masyadong mapanganib. Tumingin si Tala sa daan, patungo sa tulay, ang daan patungo sa kanyang pangarap. Pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng nasa bingit ng kamatayan. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang amang nahihirapang huminga. Paano kung ang sarili niyang ama ang nasa kalagayan na iyon? Kaya ba niyang talikuran? Mula sa ilalim ng silong ng isang sari-sari store, isang binatang nakasuot ng simpleng t-shirt
at pantalon, ang tahimik na nakamasid. Ang pangalan niya ay Amihan at ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa determinadong mukha ni Tala. Nakita niya ang pagtatalo sa kalooban nito, ang laban sa pagitan ng pangarap at ng tungkulin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tala. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang kanyang pinakaiingatang folder. Tumama ito sa putikan ng walang tunog at sa sunod na sandali, tumatakbo na siya, hindi patungo sa tulay, kundi patungo sa rumaragasang ilog. "Huwag!" sigaw ng ilan, ngunit hindi na siya napigilan. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nilusong ni Tala ang hanggang baywang na tubig. Malamig at mabigat ang agos. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. "Kumapit po kayo!" sigaw niya nang makalapit sa matanda. Nanginginig na inilahad ni Doña Hiraya ang kanyang kamay. Sa tulong ng ilang mga sanga na nakalutang at sa pagtutulungan nilang dalawa, dahan-dahan silang gumapang pabalik sa ligtas na lugar. Ang lakas ni Tala ay tila nanggagaling sa isang hindi maipaliwanag na pinagmulan. Nang sa wakas ay makarating sila sa Pampang, pareho silang napahandusay sa putikan, humihingal at nanginginig. Dumating ang tulong mula sa ibang mga taga-baryo, inaalalayan ang Donya. Ngunit si Tala, pagkatapos matiyak na ligtas na ang matanda, ay napaupo na lamang, tila naubos lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap. Hinanap niya ang folder na naglalaman ng kanyang pag-asa, pero wala na ito. Tanging ang maruming agos ng tubig ang kanyang nakita. Patuloy na dumadaloy, dala-dala ang kanyang mga pangarap patungo sa laot. At sa sandaling iyon, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mukha, kasabay nitong umagos ang kanyang mga luha. Bumagsak siya sa lupa, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng nawalang pagkakataon. Kinabukasan humupa na ang bagyo. Ang tanging naiwan na lamang ay ang makapal na putik sa mga daanan at ang mga bakas ng pinsalang idinulot ng umapaw na ilog. Para kay Amihan Reyes, ang katahimikan pagkatapos ng unos ay mas nakakabingi pa kaysa sa mismong ingay ng ulan. Habang naglalakad siya patungo sa palengke ng Baryo Pag-asa Ilog, hindi maalis sa isip niya ang imahe ni Tala, ang babaeng isinantabi ang sariling pangarap para sagipin ang isang buhay. Sa mundong kanyang pinanggalingan, isang mundo ng yaman at pagkukunwari, ang ganitong uri ng kabutihan ay isang alamat na lamang, isang kwentong pambata na matagal nang nawalan ng katotohanan. Ngunit kahapon, nakita niya ito. Totoo. At ang katotohanan yon ay gumugulo sa nanahimik na niyang puso. Ang palengke ay abala, gaya ng dati, puno ng buhay at tsismisan. Dito niya naririnig ang tunay na pulso ng baryo, ang mga kwentong hindi nababasa sa anumang ulat. At ngayong umaga, isa lang ang pangalang bukambibig ng lahat. Tala Aguilar. Bayani daw. Isang anghel na hulog ng langit. Sabi ng isang ginang na namimili ng gulay. Puno ng paghanga ang boses. Ngunit hindi lahat ay may parehong tono. Sa isang sulok, malapit sa pwesto ng mga isda, nandoon si Aling Lumbay. Napapaligiran siya ng kanyang mga tapat na tagapakinig, ang mga kapwa niya babae, na sabik sa anumang bagong kwento. Ang kanyang mga kamay ay nakapameywang at ang kanyang boses, kahit pabulong, ay sapat na para marinig ng sino mang mapadaan. Naku mga mare, huwag kayong masyadong maniwala dyan. Simula ni Aling Lumbay, may kasamang pag-iling at isang mapanuyang ngiti. Alam niyo ba, eksaktong-eksakto ang dating ng pagtaas ng tubig sa oras ng interview niya. Napakaswerte naman, hindi ba? Nagsimulang magkatinginan ang mga babae. Ang binhi ng pagdududa ay matagumpay na naitanim. At sino ba ang nalunod? Hindi basta-basta, kundi si Doña Hiraya Valencia pa. Patuloy niya, mas malakas na ngayon.
Ang pinakamayaman sa buong probinsya. Aba, kung ako man ang may balak umasenso sa buhay, ganoon din siguro ang gagawin ko. Napakagaling umarte, parang pelikula. Pang best actress ang datingan. Isang matinis na halakhak ang kumawala sa kanya, na sinundan naman ng bulungan at hagik-gikan ng mga kasama niya. Nakatayo sa di kalayuan, naririnig ni Amihan ang lahat. Isang pamilyar na init ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Pagkainis, ang lason. Ito ang lason na sumisira sa anumang maganda sa mundo. Ang mga salitang mas matalas pa sa patalim, kayang sumugat kahit hindi mo nakikita. Gusto niyang sumabat, gusto niyang ipagtanggol ang dalaga, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Isa lamang siyang hamak na tagamasid. Iniwan niya ang maingay na palengke at nagpasya siyang maglakad-lakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa direksyon ng bahay ni Tala. Mula sa kabilang kalsada, natanaw niya ito. Nakaupo si Tala sa isang maliit na bangkito sa kanilang bakuran. Sa harap niya ay isang palanggana ng tubig. Tahimik niyang nilalabhan ang bestidang suot niya kahapon. Ang damit na dapat sana'y magiging saksi sa katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang kabiguan. Walang emosyon sa kanyang mukha. Tanging ang pagod at ang tahimik na pagtanggap sa nangyari. Maya-maya, isang matandang babae, si Aling Nita, ang lumapit dito dala ang isang maliit na mangkok ng lugaw. Ngumiti si Tala at tinanggap ito. Ngunit kasunod nito, isa pang kapitbahay ang dumaan. Hindi ito ngumiti. Sa halip, isang matalim na tingin mula ulo hanggang paa ang ipinukol nito kay Tala bago nagpatuloy sa paglalakad. Nakita ni Amihan ang bahagyang pagyuko ng ulo ni Tala, ang mabilis na pagkawala ng kanyang ngiti. Ang lason ay kumakalat na at mas mabilis pa ito sa agos ng ilog. Bumalik si Amihan sa maliit na kwartong kanyang inuupahan, dala ang bigat ng kanyang mga nasaksihan. Nahiga siya sa kanyang kama at napatitig sa kisame. Sa Maynila, sanay na siyang makakita ng mga taong gagawin ang lahat para sa pera. Mga pekeng ng ngiti, mga huwad na papuri. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis, kung bakit niya tinanggap ang misyon mula sa kanyang lola na manirahan dito ng tahimik. Ngunit si Tala, iba siya. Nakita ng dalawa niyang mata ang sakripisyo nito. Naramdaman niya ang katotohanan sa bawat kilos nito. O baka naman, mas magaling lang siyang umarte kaysa sa mga kilala niya. Ang pagdududang iyon ang pumipiga sa kanyang puso. Nang hapon ding iyon, habang nag-aayos siya ng bakod na kahoy, muli niyang nakita si Aling Lumbay. Ngunit hindi na ito papunta sa palengke. Ang direksyon nito ay malinaw. Ang maliit na tindahan kung saan nagtatrabaho bilang part-time cashier, si Tala. Isang masamang kutob ang biglang dumapo kay Amihan. Nakita niya ang determinasyon sa paglalakad ni Aling Lumbay. Ang ngisi sa kanyang mga labi na tila isang mga ngasong natagpuan na ang kanyang bibiktimahin. Alam ni Amihan na hindi lang tsismis ang dala nito. Dala nito ang isang sentensya. At ang sentensyang iyon ay nakatakdang ipataw kay Tala na walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Isang pilit na ngiti ang laging nakapinta sa mga labi ni Tala sa tuwing siya'y nasa trabaho. Iyon ang kanyang sandata, laban sa pagod at sa mga alalahanin para sa kanyang ama. Ngunit ngayong araw, ang ngiting iyon ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang bawat pag-type niya sa cash register, ang bawat pakikipag-usap sa customer, ay nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Ang mga bulungan ay naroon. Hindi niya kailangang marinig ang mga salita para malaman na siya ang pinag-uusapan. Nakikita niya ito sa mga pailalim na sulyap ng kanyang mga katrabaho, sa biglaang pagbabago ng usapan kapag siya'y papalapit. Ang dating magaan na samahan ay biglang nabalot ng isang hindi nakikitang pader. Tala. Isang malamig na boses ang tumawag sa kanya. Napalingon siya.
Si Mang Lito, ang kanilang manager. Nakatayo ito sa pinto ng kanyang opisina. Seryoso ang muka. Pumasok ka muna sa opisina ko. May pag-uusapan tayo. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Tala. Hindi ito normal. Ni minsan ay hindi siya ipinatawag ng ganito. Sige po, sir. Nauutal niyang sagot. Sa paglalakad niya patungo sa opisina, ramdam niya ang lahat ng mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa bitayan. Ang opisina ni Mang Lito ay maliit at masikip. Umupo si Tala sa silyang nasa harap ng mesa nito, habang ang manager naman ay umupo sa kanyang upuan at yumuko. Kunwari may inaayos na mga papel. Hindi siya makatingin nang diretso sa mga mata ni Tala. Tala, alam mo namang pinahahalagahan kita dito sa tindahan. Panimula nito, ang boses ay mababa at walang sigla. Masipag ka, mapagkakatiwalaan. Tumango lang si Tala, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Pero nagbuntong hininga si Mang Lito. Nitong mga nakaraang araw, may mga nakakarating sa aking mga negatibong feedback mula sa komunidad, mula sa mga customer. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Naguguluhang tanong ni Tala. Yung nangyari sa ilog, yung tungkol kay Doña Hiraya. Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin, ngunit sa balikat lang ni Tala ito nakatingin. Nakarating sa akin ang mga kwento. At bilang manager, kailangan kong protektahan ang imahe ng ating tindahan. Ayokong madamay tayo sa anumang kontrobersya. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Sir, hindi po totoo ang mga naririnig ninyo. Tumulong lang po ako. Iyon lang po ang katotohanan. Maaaring iyon nga ang katotohanan para sa iyo, Tala. Mabilis na sagot nito. Pero iba ang naririnig ng mga tao. At alam mo naman, mas mabilis kumalat ang masamang balita kaysa sa mabuti. Pero sir, paano po ang trabaho ko? Kailangan ko po ito para sa tatay ko. Nagsusumamong sabi ni Tala. Ramdam na niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Hindi kita tinatanggal, Tala, sabi ni Mang Lito. Tila gumaan ang loob na may maibibigay na solusyon. Suspendido ka lang, pansamantala. Hanggang sa humupa ang mga usap-usapan. Tatawagan na lang kita kapag pwede ka nang bumalik. Ang salitang pansamantala ay parang isang sentensyang walang taning. Isang pag-asang walang kasiguraduhan. Tumayo si Tala, nanginginig ang mga tuhod. Wala nang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ano pa ba ang sasabihin niya? Hinatulan na siya. Nahatulan na siya ng mga taong ni hindi alam ang tunay na nangyari. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay biglang naging abala sa kanilang mga ginagawa. Ngunit alam niyang lahat sila'y nakikiramdam. Dinaanan niya sila. Nakayuko. Dala ang kahihiyan na hindi naman dapat sa kanya. Nagsimula siyang maglakad pauwi. Kasabay ng unang hakbang niya palabas ng tindahan, isang mahinang ambon ang nagsimulang pumatak mula sa langit. Ang daan pauwi ay tila humaba nang walang katapusan. Ang bawat mukha na kanyang nakakasalubong ay tila isang hukom na nakatingin sa kanya nang may pagkutya. Ang mga salita ni Mang Lito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Negatibong feedback, kontrobersiya, imahe ng tindahan. Hindi niya namalayan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, humalos sa ambon. Sinundan pa ito ng isa at isa pa, hanggang sa ang kanyang paglalakad ay naging isang tahimik na pag-iyak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kayang dalhin. Ang sakit ng pagkabigo ay mas matindi pa kaysa sa pagod na naramdaman niya pagkatapos sagipin si Doña Hiraya. Bakit? Bakit ang paggawa ng tama ay may ganitong kabayaran? Sa di kalayuan, natanaw niya si Amihan. Ang binatang palagi niyang nakikita sa baryo.
Nag-aayos ito ng kanilang bakod na kawayan. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Tala ang isang kakaibang emosyon sa mga mata nito, isang bakas ng pag-aalala. Ngunit sa sobrang sakit at kahihiyan na kanyang nararamdaman, mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin, yumuko, at binilisan ang kanyang paglalakad. Wala siyang lakas para harapin ang kahit na sinong tao ngayon. Pagdating niya sa kanilang bahay, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili bago pumasok. "Oh anak, ang aga mo yata?" Tanong ng kanyang ama mula sa papag. Muli, ipininta ni Tala ang isang nangiti sa kanyang mga labi, ang pinakamahirap na ngiti na ginawa niya sa buong buhay niya. "Pinauwi po ako ng maaga ni Sir Itay. Medyo matumal daw po kasi. Mas maganda raw pong magpahinga na lang ako." Isang malakas at sunod-sunod na ubo ang biglang kumawala mula sa kanyang ama. Mabilis na lumapit si Tala. Hinahagod ang likod nito. "Itay, ayos lang po ba kayo?" Nang huminto ang pag-ubo nito, may nakita si Tala sa palad ng kanyang ama. Isang maliit na patak. Isang patak ng sariwang dugo. Ang nangiti sa kanyang mukha ay naglaho. Ang unang patak ng luha na pumatak sa pisngi niya kanina ay tila walang-wala kumpara sa takot na biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang problemang dala niya ay hindi na lamang tungkol sa nawalang trabaho. Ito ay naging isang laban para sa buhay ng pinakamamahal niyang tao. Hindi maalis sa isip ni Amihan ang imahe ni Tala na naglalakad sa ilalim ng ambon. Ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Ang bawat patak ng luha sa pisngi nito ay tila isang malaking batong dumagan sa kanyang dibdib. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pag-uusap nito sa manager. At kahit hindi niya narinig ang mga salita, nabasa niya sa mga kilos ang naging hatol. Ang utos ng kanyang lola ay malinaw. Magmasid ka lang. Unawain mo ang komunidad. Huwag kang makialam. Ngunit paano ka magiging isang tahimik na tagamasid kung ang nasasaksihan mo ay isang hayagang kawalan ng katarungan? Paano ka mananahimik kung ang isang taong nagpakita ng pambihirang kabutihan ay siyang pinaparusahan? Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, bumangon na si Amihan. Mayroon siyang isang maliit na hardin sa likod ng kanyang inuupahang bahay. Isang paraan para maging abala at para mapanatili ang kanyang simpleng pamumuhay. Maingat niyang pinitas ang mga pinakasariwang talong, sitaw at kamatis. Inilagay niya ang mga ito sa isang maliit na bayong na yari sa anahaw. Sa ilalim ng kadiliman ng papalipas na gabi, tahimik siyang naglakad patungo sa bahay nila Tala. Bawat hakbang ay maingat, bawat kilos ay pinag-isipan. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang bakuran, sumilip muna siya sa paligid. Nang matiyak na walang sino mang nakakakita, mabilis, ngunit walang ingay niyang isinabit ang bayong ng gulay sa kanilang tarangkahan. Pagkatapos, ay mabilis siyang umalis. Nagtago sa likod ng isang malaking puno ng mangga sa di kalayuan. Nag-abang siya. Nang sumikat na ang araw, bumukas ang pinto ng bahay nila Tala. Iniluwan nito ang dalaga. May dalang walis tingting. Ngunit natigilan ito nang makita ang bayong na nakasabit. Dahan-dahan itong lumapit. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Kinuha niya ito, sinilip ang laman, at lumingalinga sa paligid. Tila naghahanap ng kung sinong nag-iwan. Walang makita. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita ni Amihan ang lahat. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Tala na unti-unting napalitan ng isang munting ngiti. Isang ngangiting pagod, ngunit totoo. Ang unang totoong nangiti na nakita niya sa mukha nito mula pa noong araw ng bagyo. Dinala ni Tala ang mga gulay sa loob ng bahay para kay Amihan. Ang ngiting iyon ay sapat na. Sapat na para malaman niyang tama ang kanyang ginawa. Pumasok siya sa loob ng kanyang bahay
at kinuha ang kanyang luma at di-keypad na telepono. Nagdial siya ng isang pamilyar na numero. Apo mo, isang mahinahon, ngunit may awtoridad na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Lola," sagot ni amihan. "Kumusta na po kayo?" "Mabuti ako, Han." Ang tanong ay, "Ikaw, kumusta ka dyan? Ano na ang mga nakikita mo sa Pag-asa Ilog?" Tanong ni Doña Hiraya. Nagbuntong hininga si amihan. "Lola, yung babaeng nagligtas sa inyo. Si Tala. Wala na po siyang trabaho. Sinisiraan siya sa buong baryo. At ang tatay niya, may sakit." Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. "At ano ang nararamdaman mo tungkol dyan?" Malumanay na tanong ng kanyang lola. "Nag-aalala po ako. Nahihirapan po akong manood na lang sa malayo." Pag-amin ni amihan. Hindi po yata tama. Muling natahimik sa kabilang linya bago nagsalitang muli si Doña Hiraya. "Amihan, apo, pinapunta kita dyan para magmasid, para matuto. Ngunit ang pagiging tagamasid ay hindi nangangahulugang pagiging manhid. Ang puso mo ang pinakamahalaga mong gabay. Magtiwala ka sa kutob mo." Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng pahintulot kay amihan. Isang kalayaan na gawin ang sa tingin niya ay tama. Nang hapong iyon, sadya siyang pumunta sa tabing ilog. Dala ang ilang gamit para kunwari ayusin ang isang nasirang baklad. Alam niyang madalas magpunta doon si Tala para magpahangin. Hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali pa, dumating ang dalaga, umupo sa isang malaking bato at malalim na napabuntong hininga. Dahan-dahan siyang lumapit. "Tala," tawag niya. Nagulat si Tala at agad na napalingon. Ikaw pala, Han," sabi nito. May bahid ng pag-iwas sa boses. "Magandang hapon," bati ni amihan. Ngumiti ng bahagya. "Iniisip ko lang, kumusta na pala ang tatay mo? Sana ay nasa mabuti na siyang kalagayan." Tila nabawasan ang pag-iingat sa mga mata ni Tala nang marinig ang tanong. "Mabuti naman po siya. Nagpapahinga. Salamat sa pagtatanong. Mabuti naman kung ganoon," sabi ni amihan. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tanging ang lagaslas lamang ng tubig sa ilog ang maririnig. Kung may kailangan kayo, huwag kang mag-atubiling magsabi." Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ni Tala bago ito tumayo. "Salamat ulit. Kailangan ko nang umuwi." Habang pinagmamasdan ni amihan si Tala, napapalayo. Isang pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman. Isang maliit na hakbang. Ngunit sa likod niya, sa di kalayuan, may isang pares ng mga matang nakamasid din. Nakatayo si Aling Lumbay malapit sa mga labahan, kunwari naglalaba. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa dalawa. Nakita niya ang pag-uusap, nakita niya ang ngangiti ni amihan, at sa kanyang isipan, isang panibagong plano, mas maitim at mas makamandag kaysa sa nauna, ang unti-unti nang nabubuo. Ang tahimik na tagapagmasid ay may sarili na ngayong tagapagmasid, at ang layunin nito ay hindi kabutihan, kundi ang tuluyang pagwasak. Ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay si Tala, maliban na lang kung kinakailangan. Ang bawat sulok ng baryo, Pag-asa Ilog, ay tila may mga matang humuhusga sa kanya. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Ubos na ang bigas nila at kailangan na rin niyang bumili ng gamot para sa ubo ng kanyang ama. Humigop siya ng isang malaking hininga ng lakas ng loob bago humakbang papasok sa palengke. Dala niya ang isang maliit na bayong at ang kakarampot na perang natitira sa kanya. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga tingin, ang mga pabulong na usapan na biglang humihina kapag siya'y dadaan. Naglakad siya ng mabilis, nakayuko. Nais lamang na matapos agad ang kanyang mga bibilhin at makaalis na roon. Sa tapat na siya ng pwesto ng bigas ng isang pamilyar na anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Aba, aba, aba! Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Ang sikat na artista ng Pag-asa Ilog.
Napapikit si Tala ng mariin. Ang boses na yon, ang boses na gumugulo sa kanyang mga gabi at sumisira sa kanyang mga araw. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at hinarap si Aling Lumbay. Nakatayo ito roon, nakapameywang, may mapanuyang ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang ilang mga tsismosa ay mabilis na lumapit, tila mga langgam na naamoy ang asukal ng intriga. "Magandang umaga po, Aling Lumbay." Pilit na magalang na bati ni Tala habang sinusubukang lampasan ito. Ngunit muling hinarangan ni Aling Lumbay ang kanyang daan. Teka, saan ka pupunta? Nagmamadali ka yata? Baka may hinahabol ka na namang bagong opportunity?" Patuyang sabi nito, idiniin talaga ang huling salita. "Wala po akong hinahabol," mahinang sagot ni Tala. "Namamalengke lang po." "Talaga ba?" Tumawa ng malakas si Aling Lumbay. "Mga mare, narinig niyo ba yon? Namamalengke lang daw siya. Baka naman naghahanap ka na ng susunod na bibiktimahin mo? Aba, mabilis ka pala, Tala. Akala ko ang mga matatandang, mayaman lang ang puntirya mo. Pati pala mga binata na rin." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Tala. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. "Nakita ko kayo ni Han, doon sa tabing ilog. Naglalandian, napakabilis mong kumilos. Matapos mong paikutin ang ulo ni Doña Hiraya, yung binatang yun naman ang iyong pinupuntirya. Wala ka na bang hiya sa katawan mo?" Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula nang magbulungan ng mas malakas. Ang hiya ay tila isang kumot na bumalot sa kanya. Mainit at nakakasakal. Naramdaman niyang namumula ang kanyang mga pisngi at nagsisimula ng manlabo ang kanyang mga mata dahil sa namumuong luha. "Hindi po totoo yan." Halos pabulong na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nag-uusap lang po kami." "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Aling Lumbay. Dinuduro-duro siya. "Isa kang ahas, isang manggagamit." Hindi na napigilan ni Tala ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa gitna ng isang koliseum, hinuhusgahan ng lahat. Nasaan ang katarungan? At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang boses, kalmado ngunit puno ng awtoridad, ang pumunit sa maingay na palengke. "Tama na, Aling Lumbay." Ang lahat ay napalingon. Mula sa gitna ng mga tao, dahan-dahang lumitaw si Amihan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig, hindi kay Tala, kundi kay Aling Lumbay. Naglakad siya at walang salitang tumayo sa pagitan nilang dalawa. Nagsisilbing isang pader na nagpoprotekta kay Tala mula sa mga akusasyon. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong palengke. Ang ingay ng mga nagtitinda, ang sigawan ng mga bumibili, ang mga tsismisan, lahat ay huminto. Ang tanging maririnig na lamang ay ang pagaspas ng hangin. Maging si Aling Lumbay ay natigilan. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. Hindi inaasahan ang biglaang pag-eksena ng lalaki. Hindi pinansin ni Amihan ang mga nakatitig na mata ng buong pamilihan. Ang tanging nakikita niya lang ay ang nanginginig na balikat ni Tala sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan, inilahad niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Tala. Nagulat si Tala sa biglaang pagdampi ng mainit na palad nito sa kanyang malamig na kamay. Napatingin siya rito. Ang mga matay puno ng pagtataka at luha. Hindi nagsalita si Amihan. Hinila niya lamang ito ng marahan. Palayo sa eksena. Palayo sa mga mapanghusgang mata. Nagbukas ang daan para sa kanila. Ang mga tao ay tila mga alon na humawi para sila'y makaraan. Ang mga bulungan ay nagsimulang muling umugong sa kanilang likuran. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang tahimik na lugar. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa ingay ng palengke, doon lang sila huminto. Napansin ni Tala
na hanggang sa sandaling iyon, hawak pa rin ni Amihan ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, puno ng proteksyon, at nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Tumingin si Amihan sa kanya. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan na ng malalim na pag-aalala. "Huwag kang mag-alala," sabi nito sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses. "Nandito ako." Ang balita tungkol sa nangyari sa palengke ay kumalat sa Baryo Pag-asa Ilog na mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Bigla ang usapan ay nahati. May mga naniniwala pa rin kay Aling Lumbay, ngunit marami na rin ang nagsimulang mag-isip-isip, lalo na nang makita ang hayagang pagtatanggol ni Amihan. Para kay Tala, ang mga sumunod na araw ay naging bahagyang mas magaan. Ang mga tingin ay hindi na gaanong matalim, at ang mga bulungan ay tila nabawasan ng kamandag. Isang hapon, habang nag-aalaga siya ng kanyang ama, isang hindi pamilyar na tunog ang gumambala sa katahimikan ng kanilang baryo. Isang ugong ng makina ng sasakyan. Hindi ito tunog ng lumang jeep o tricycle. Ito ay tunog ng isang mamahaling kotse. Ang lahat ay nagsilabasan ng kanilang mga bahay. Isang makintab na itim na sedan ang dahan-dahang bumabagtas sa kanilang lubak-lubak na daan, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Huminto ito sa mismong tapat ng bahay nila Tala. Bumukas ang pinto sa passenger side at lumabas ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad. Nakasuot ng plantsadong barong, itim na slacks at sapatos na sobrang kintab ay halos nasisilaw ang sinumang tumingin. Bumaba ito at magalang na binuksan ang pinto sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang lahat ng mga kapitbahay nila, kasama na si Aling Lumbay na nasa bungad ng kanyang bakuran, ay nakatutok ang mga mata sa eksenang nagaganap. "Magandang hapon po," bati ng lalaki nang makita si Tala sa may pintuan. "Hinahanap ko po si Binibining Tala Aguilar." Ako nga po," nanginginig na sagot ni Tala. "Ako si Attorney Salcedo. Abogado ako ni Ginang Hiraya Valencia." Ang pangalang yun ay nagdulot ng panibagong bulungan mula sa mga nakikiusyoso. "Maari po ba tayong mag-usap sa loob?" Magalang na tanong ng abogado. Pinapasok ni Tala ang lalaki sa kanilang maliit at simpleng sala. Ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo ay kitang-kita. Ang amoy ng mamahaling pabango ng abogado ay tila hindi bagay sa amoy ng lumang kahoy at gamot sa kanilang bahay. "Pinapunta ako rito ni Ginang Valencia," panimula ni Attorney Salcedo, habang inilalabas ang isang sobre mula sa kanyang leather briefcase. Nais niyang iparating ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Ang ginawa mo ay hindi matatawaran, bilang tanda ng kanyang utang na loob. Inilabas niya mula sa sobre ang isang tseke at iniabot ito kay Tala. Napatingin si Tala sa piraso ng papel. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga zero na nakasulat doon, ngunit alam niyang iyon ay isang halaga na kahit sa pinakamaligalig niyang panaginip ay hindi niya kailanman nahawakan. Isang halagang kayang bumili ng lahat ng gamot ng kanyang ama, kayang magpagawa ng kanilang bahay, kayang magbigay sa kanila ng bagong buhay. Napatingin siya sa kanyang ama na nakasilip mula sa silid, pagkatapos ay muli sa tseke. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito na ba yon? Ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal? Ngunit kasabay ng pag-iisip na yon, sumagi rin sa kanyang isipan ang mga salita ni Aling Lumbay. Mang-aagaw, manggagamit, may balak. Kung tatanggapin niya ito, hindi ba't parang pinatunayan na lamang niya na tama ang lahat ng masasamang paratang sa kanya? Na ang kabutihan niya ay may presyo? Dahan-dahan, ngunit may buong paninindigan, itinulak niya pabalik ang tseke patungo sa abogado. "Paumanhin po, attorney," sabi niya sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses. "Hindi ko po matatanggap yan." Nagulat ang abogado. "Pero Binibini, ito ay regalo, hindi bayad." "Naiintindihan ko po," sagot ni Tala. Mas tumatag ang boses.
At habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob ang kabutihan ni Doña Hiraya. Ngunit ang pagtulong ko po sa kanya ay walang hinihintay na kapalit. Tumingin siya sa mga mata ng abogado. Kung mayroon man po akong hihilingin, hindi po pera. Ang kailangan ko lang po ay isang sulat ng pagpapatunay mula kay Doña Hiraya. Isang sulat na nagsasabing totoo ang nangyari para malinis ko po ang pangalan ko at makahanap ako ng marangal na trabaho. Iyon lang po. Sapat na. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Napanganga ang abogado, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa labas, ang mga kapitbahay na pilit na nakikinig ay hindi rin makapaniwala. Isang ngiti ng paghanga ang unti-unting sumilay sa labi ni Attorney Salcedo. Naiintindihan ko, binibini, ipararating ko ang iyong sinabi kay Ginang Valencia. Makakaasa kang makakarating sa'yo ang iyong hinihiling. Nang makaalis na ang abogado at ang makintab nitong sasakyan, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay puno ng paghanga sa paninindigan ni Tala. Ngunit bago pa man mamayani ang damdaming iyon, humakbang si Aling Lumbay sa gitna ng lahat, may ngisi sa kanyang mga labi na mas nakakakilabot kaysa dati. Nakita niyo na? Sigaw niya sapat para marinig ng lahat, kasama na si Tala na nasa loob ng bahay. Ang galing niyang magpanggap, hindi ba? Tinanggihan niya ang pera. At alam niyo ba kung bakit? Tumingin siya sa paligid. Tinitiyak na nakukuha niya ang atensyon ng lahat. Dahil hindi lang pera ang gusto niya. Mas malaki ang kanyang pakay. Ang gusto niya ay ang buong yaman ng mga Valencia. Ang gusto niya ay makapasok sa pamilya nila. Ginagamit niya ang kanyang kabaitan para paikutin ang ulo ng lahat, kasama na si Amihan. Mag-ingat kayo sa babaeng yan. Isa siyang ahas na nagbabalat kayong tupa. Ang lason ay muling kumalat, mas matapang at mas mabisa kaysa dati. Ang isang gawa ng karangalan ay binaluktot at ginawang isang patunay ng kasakiman. Sa di kalayuan, si Amihan, na pauwi na mula sa kanyang pinagtatrabahuan, ay narinig ang lahat ng malakas na sigaw ni Aling Lumbay. Narinig niya kung paano ginawang kasalanan ang kabutihan at sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagiging tahimik na tagamasid ay tapos na. Ang pagtulong ng patago ay hindi na sapat. Kailangan ng malaman ni Tala ang katotohanan. Kailangan na niyang malaman kung sino talaga siya. Ang mga salita ni Aling Lumbay ay parang laso na sumisipsip sa lupa. Pinapatay ang anumang bakas ng pag-asa na nagsisimulang sumibol. Para kay Amihan, sapat na ang kanyang narinig. Ang bawat paninirang puri, ang bawat malisyosong tawa, ay isang malakas na sampal sa katotohanang siya lang ang nakakaalam. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ang pag-aalinlangan na dati bumabagabag sa kanya ay napalitan na ng isang matibay na desisyon. Mabilis, ngunit may determinasyon ang kanyang mga hakbang patungo sa bahay nila Tala. Hindi na ito ang tamang panahon para magtago sa likod ng mga anino. Naabutan niyang nagdidilig ng mga halaman si Tala sa kanilang munting bakuran. Sa pag-angat ng tingin nito at pagkita sa kanya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na sa ibang pagkakataon ay magbibigay ng kakaibang saya kay Amihan. Ngunit ngayon, alam niyang ang nangiting iyon ay para kay Han, ang simpleng karpintero, hindi para sa kung sino talaga siya. At ang katotohanan iyon ay parang isang tinik sa kanyang lalamunan. Han, bati nito. Napadaan ka? Tala. Seryoso niyang sabi, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Kailangan nating mag-usap. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pwede ba? Doon sa tabing ilog? Natigilan si Tala. Nakita niya ang bigat sa mga mata ni Amihan, ang isang bagay na hindi pa niya nakikita rito dati. Walang pagbibiro. Tanging kaba at katapatan. Dahan-dahan siyang tumango. Ang kanilang paglalakad
patungo sa ilog, ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at lila, isang magandang tanawin na tila hindi angkop sa tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Huminto sila sa ilalim ng pamilyar na puno ng akasya. Huminga ng malalim si Amihan, kinakalap ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tala, yung ginawa mo, yung pagtanggi mo sa pera ni Lola. Lola? Naguguluhang tanong ni Tala. Iyon ang unang pagkakamali niya. Ngunit itinuloy na niya. Ang ibig kong sabihin, si Doña Hiraya. Yung ginawa mong pagtanggi sa tseke. Iilan lang ang taong may kakayahang gawin yon. Pinatunayan mo sa lahat, lalo na sa akin, kung gaano kadalisay ang puso mo. Ginawa ko lang ang tama. Mahinang sagot ni Tala. Alam ko. Tumingin si Amihan sa kanyang mga mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa napapangalanan. At alam ko rin dahil nakita ko ang lahat, Tala, mula sa pinakaumpisa, kumunot ang noo ni Tala. Anong ibig mong sabihin? Noong araw ng bagyo, pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Nandoon ako. Nakatayo ako sa ilalim ng silong ng tindahan ni Aling Martha. Nakita ko ang pag-aalinlangan mo. Nakita kong tinalikuran mo ang interview mo. Nakita kong isinugal mo ang buhay mo para sa isang taong hindi mo kilala. Nakita ko ang lahat. Napaatras ng bahagya si Tala, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ganap na pagkalito. Pero bakit? Bakit hindi ka nagsalita? Huminga muli ng malalim si Amihan. Ito na. Wala nang atrasan. Dahil may dahilan kung bakit ako naririto sa baryo. Hindi ako isang simpleng karpintero, Tala. Hindi ako napadpad lang dito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Handa nang salubungin ang anumang magiging reaksyon nito. Ako si Amihan Reyes at ako ang apo ni Doña Hiraya Valencia. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang agos ng ilog ay tila bumagal. Ang buong mundo ay biglang nanahimik. Si Tala ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Pilit na pinoproseso ang mga salitang binitiwan ni Amihan. Pinapunta ako rito ni Lola bago pa man mangyari ang bagyo. Mabilis na paliwanag ni Amihan. Ayaw bigyan ng pagkakataon ang maling pag-iisip na mabuo sa isipan ni Tala. Gusto niyang magtayo ng isang proyekto para sa komunidad, isang foundation. Pero ayaw niyang basta na lang pumasok. Gusto niyang malaman muna kung ano talaga ang kailangan ng mga tao, kung sino ang mga taong tunay na may malasakit. Kaya pinapunta niya ako para magmasid, para mamuhay na parang isa sa inyo. At ako, pumayag ako dahil pagod na ako sa buhay sa Maynila. Pagod na ako sa mga pekeng tao, sa mga relasyong nakabase sa pera. Gusto kong makakita ng isang bagay na totoo. Tumingin siya kay Tala nang may pagsusumamo. At nakita ko sa iyo yon, Tala. Ikaw ang pinakatotoong tao na nakilala ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang kamay ay nanginginig na iniabot. Nais na hawakan ang kamay ni Tala. Kaya ngayon, ayoko nang magtago. Gusto kong gamitin kung sino ako para tulungan ka. Para linisin ang pangalan mo. Para ipagtanggol ka sa lahat ng kasinungalingan nila. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Hayaan mo akong tulungan ka. Tala, hayaan mo akong protektahan ka. Ngunit ang kamay na kanyang inabot ay nanatiling nakabitin sa hangin. Dahan-dahan, ang pagkabigla sa mukha ni Tala ay nagbago. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit tingnan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagkalito, ay biglang nanlamig. Ang bahagyang pagkakabukas ng kanyang bibig ay nagsara at naging isang manipis na linya. Ang init ng kanilang samahan ay tila biglang nilamon ng isang malamig na gabi. Dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa.
At sa ilalim ng papalubog na araw, tiningnan niya si Amihan na para bang ito ay isang ganap na estranghero. Isang taong hindi niya kailanman nakilala. Ang mga salita ni Amihan ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa namumuong dilim ng gabi. Bawat pantig ay tila isang piraso ng salamin na tumutusok sa puso ni Tala, binabasag ang anumang natitirang tiwala na meron siya sa mundo. Ang binatang nasa harap niya, ang taong nagtanggol sa kanya sa palengke, ang taong nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan ay isang kasinungalingan. Ang lahat ng kabaitan nito, ang lahat ng pag-aalala ay hindi pala totoo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Isang tawang walang saya, puno ng sakit. Kaya pala, sabi niya sa isang boses na halos hindi na niya makilala, malamig at basag. Kaya pala laging tama ang tiyempo mo. Kaya pala palagi kang nandoon. Hindi dahil sa nag-aalala ka. Tumingin siya kay Amihan at sa kauna-unahang pagkakataon, ang nakita nito sa mga mata ni Tala ay hindi na paghanga o pagkagulat, kundi isang malalim na pagkasuklam. Dahil trabaho mo pala, isa ka palang espiya. Tala, hindi totoo yan. Sinubukang ipaliwanag ni Amihan, isang hakbang na lumapit. Huwag kang lalapit! Mabilis na sigaw ni Tala at muli siyang umatras. Huwag mo na akong lalapitan pa. Muling tumawa si Tala. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Lahat pala ng ito ay isang pagsubok lang, isang eksperimento. At ako ang kawawang daga sa iyong laboratorio, hindi ba? Tinitingnan ninyo kung paano ako kikilos, kung ano ang gagawin ko. Ang basket ng gulay, ang pagtatanggol mo sa akin. Lahat yon, parte ng inyong palabas. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Amihan. Tala, makinig ka. Ang nararamdaman ko para sa'yo, huwag mong banggitin yan. Putol ni Tala, ang kanyang boses ay tumaas na, puno ng galit at sakit. Huwag mong dungisan ng salitang, yan gamit ang iyong mga kasinungalingan. Akala ko, sa isang saglit, akala ko may isang tao na talagang nakakakita sa akin. Isang taong hindi ako hinuhusgahan. Pero yun pala, ikaw pa, ang pinakamatindi sa kanilang lahat. Dahil ginawa mo akong isang laruan. Isang kwento na iuulat mo pabalik sa iyong mayamang lola. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan ng taong pinagkatiwalaan mo ay mas masahol pa sa lahat ng tsismis at paninira ni Aling Lumbay. Dahil ito, personal. Ito, tumama sa kakanyang puso. Hindi ko kailangan ng tulong mo, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat ng isang bato. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa tumanggap ng tulong mula sa mga taong ang tingin sa akin ay isang eksperimento lang. Tapos na ang pag-aaral mo sa akin, Ginoong Amihan Reyes. Nakita mo na ang gusto mong makita. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilan pang dumaloy. Pagkatapos, walang anumang salita, tinalikuran niya ito. Tala, sandali! Desperadong tawag ni Amihan. Ngunit hindi na lumingon si Tala. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa kasinungalingan. Bawat hakbang ay mas nagpapatibay sa pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang durog na puso. Iniwan niya si Amihan doon, nakatayo mag-isa sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa hangin. Ang kanyang puso ay kasing bigo ng sa kanya. Naglakad si Tala pauwi. Walang direksyon, ang kanyang mga mata ay malabo dahil sa mga luha. Ang buong mundo ay tila gumuho. Ang nag-iisang sinag ng pag-asa na kanyang nakita sa gitna ng kadiliman ay isa palang paing.
Isang ilusyon. Pagdating niya sa kanilang bahay, pumasok siya ng walang imik. Nakita siya ng kanyang ama na nakaupo sa gilid ng papag. Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito. At sa wakas, ang lahat ng lakas na kanyang ipinapakita ay bumigay. Ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho. Lumapit siya sa kanyang ama, yumakap ng mahigpit, at doon isinubsob ang kanyang mukha sa payat na balikat nito. Humagulgol siya ng walang tigil. Isang iyak na puno ng pagod, ng sakit, ng pagkabigo. Pagod na po ako, Itay. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pagod na po akong lumaban. Bakit po ganito? Bakit po ang buong mundo ay galit sa akin? Hinagod ng kanyang ama ang kanyang likod. Walang salitang namumutawi sa bibig. Hinahayaan lamang ang kanyang anak na ilabas ang lahat ng sakit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala na siya na ang pinakamalungkot at pinakanag-iisang tao sa buong mundo. Samantala, sa isang mansyon sa kabisera, isang telepono ang tumunog. Attorney Salcedo, napatawag ka? Tanong ni Doña Hiraya. Ginang Valencia, may problema po. Nakarating po sa akin ang balita na lalo lang pong lumala ang sitwasyon sa Pag-asa Ilog. Ang pagtanggi po ni Tala sa pera ay ginagamit laban sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang narinig sa kabilang linya. Kung ganoon, hindi na ito madadaan sa mga abogado. Ako na mismo ang pupunta dyan. Bukas na bukas din, kailangan kong makausap ang batang yon. Kailangang matapos na ang gulong ito. Hindi niya alam na ang kanyang pagdating na may layuning magdala ng solusyon ang siya palang magsisimula ng pinakamalaking unos. Hindi nakatulog si amihan ng gabing iyon. Ang mga salita ni Tala, matalas, malamig, at puno ng sakit, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Sinubukan niyang katukin ang pinto nito kinaumagahan para muling magpaliwanag, para humingi ng tawad, ngunit hindi siya pinagbuksan. Ang tanging narinig niya lang ay ang mahinang boses ng ama ni Tala na nagsasabing gusto muna ng anak niyang mapag-isa. Isang tawag mula sa kanyang lola ang gumising sa kanyang diwa. Papunta na ako dyan, apo. Malapit na ako sa bayan. Oras na para ayusin ito. Sa halip na gumaan ang kanyang loob, mas lalo siyang kinabahan. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas ng bahay at ang kanyang nakita ay nagpatotoo sa kanyang pangamba. Tila isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Si Aling Lumbay ay nasa gitna ng daan. Nililikom ang kanyang mga sundalo. Mga kapitbahay, mga tagapag-asa ilog. Malakas niyang sigaw. Ang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Narinig niyo ba ang balita? Paparating na raw ang pinakamayamang tao sa probinsya. Paparating na si Doña Hiraya Valencia. Nagsimulang maglabasan ang mga tao sa kanilang mga bahay na intriga sa anunsyo. At bakit siya paparito? Patuloy ni Aling Lumbay. Itinaas ang kanyang mga kamay na para bang isang martir. Para patahimikin tayo. Para gamitin ang kanilang salapi. Para bilhin ang ating katahimikan. Aaalukin nila tayo ng pera, ng mga proyekto, para lamang pagtakpan ang masamang ugali ng kanilang alagad na si Tala. Huwag tayong papayag. Huwag tayong magpapadala sa kanilang kayamanan. Ang mga salita ay epektibo. Ang takot at inggit ng mga tao sa mayayaman ay isang apoy na madaling sindihan. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang pagdududa ay naging galit. Nakita ni amihan ang lahat ng ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na mali sila. Pero alam niyang sa puntong ito, wala nang makikinig sa kanya. Isa na rin siyang kaaway sa kanilang mga mata. At pagkatapos, dumating ito. Ang makintab na itim na sedan ni Doña Hiraya ay dahan-dahang pumasok sa kanilang makitid na daan. Ang itsura nito ay tila isang itim na barko na pumasok sa isang dagat ng mga maliliit na bangka.
Bago pa man ito tuluyang makahinto, humarang na sa daan si Aling Lumbay kasama ang isang grupo ng mga taong puno ng galit. "Umalis kayo dito!" sigaw ng isang lalaki. "Hindi namin kailangan ang pera ninyo!" Sigaw naman ng isang babae. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Doña Hiraya kasama si Attorney Salcedo. Sa kabila ng kanyang edad, mayroon pa ring awtoridad at dignidad sa kanyang tindig. Nagulat siya sa kanyang nakita, ngunit nanatili siyang kalmado. "Magandang araw po sa inyong lahat," mahinahon niyang sabi. "Narito po ako para ano? Para bilhin kami." Putol ni Aling Lumbay. "Hindi kami mga hayop na pwede mong bayaran, Doña Hiraya. Ang hustisya ang kailangan namin." Sinubukang lumapit ni Amihan. "Lola, mga kababayan, mali po ang iniisip ninyo. Makinig muna kayo." Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga tao. May tumulak sa kanya pabalik. Ang sitwasyon ay mabilis na nagiging isang magulong kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga mata ni Amihan ay desperadong hinahanap si Tala. At nakita niya ito. Nakatayo siya sa may pintuan ng kanilang bahay, sa tabi ng kanyang ama. Hindi siya sumisigaw, hindi siya umiiyak. Nakatingin lamang siya sa eksena, ang kanyang mukha ay isang blangkong papel. Walang emosyon, walang galit, walang sakit, tanging isang nakakakilabot na kawalan. Tila isang taong tinanggap na ang kanyang sentensya at hinihintay na lamang ang pagbagsak ng palakol. Ang itsurang yon ang dumurog sa puso ni Amihan nang higit pa sa anumang masasakit na salita. Nakita niya roon ang resulta ng kanyang pagtatapat, ang ganap na pagkawasak ng isang espiritu. Ito ang pinakamababang punto ng buhay ni Tala, ang sandali kung saan ang lahat ay nawala. "Tingnan mo, Itay," narinig ni Amihan, ang halos pabulong na sabi ni Tala sa gitna ng kaguluhan. "Ito sila. Ito ang mundong hindi para sa atin. Ito ang parusa sa paggawa ng tama." Ang kanyang ama ay tumango lamang. Ang mga mata ay puno ng lungkot para sa anak. Sinubukan muling magsalita ni Doña Hiraya. Ngunit ang sigawan ay lalo lang lumakas. Si Amihan ay patuloy na nakikipagsiksikan, sinusubukang makarating sa kanyang lola. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Tala at sa kanyang ama. At pagkatapos, nangyari ito. Sa gitna ng ingay at gulo, isang bagay ang biglang nagbago sa eksena. Ang ama ni Tala, na kanina'y tahimik na nakatayo, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit. Sinubukan niyang huminga, ngunit tanging isang mahinang tunog lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang blangkong ekspresyon sa mukha ni Tala ay biglang nabasag. Napalitan ito ng purong takot. "Itay?" Ang matanda ay nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa, isang nakatutulig na sigaw ang pumunit sa hangin. Mas malakas pa kaysa sa sigawan ng mga nagkakagulong tao. "Itay!" Ang mundo ni Tala ay gumuho sa isang sigaw. Ang ingay ng mga nagkakagulong tao, ang mga akusasyon ni Aling Lumbay, ang mukha ni Doña Hiraya, lahat ay naglaho. Ang tanging natira na lamang ay ang imahe ng kanyang amang bumagsak sa lupa. Ang kamay ay nakahawak sa dibdib. "Itay! Itay, gumising po kayo!" Paulit-ulit niyang sigaw. Niyuyugyog ang walang malay na katawan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok ng daan. Ang kaguluhan ay biglang napalitan ng pagkatulala. Maging si Aling Lumbay ay natigilan. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkabigla. Isang anino ang mabilis na kumilos. Bago pa man maintindihan ni Tala ang nangyayari, ang kanyang ama ay buhat-buhat na ni Amihan. "Dalhin natin siya sa klinika. Bilis!" Utos nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala na tila pansamantalang bumura sa lahat ng kasinungalingang namagitan sa kanila. Walang nagawa si Tala,
kundi ang sumunod. Tumatakbo sa tabi ni amihan. Ang kamay ay hindi bumibitaw sa kanyang ama. Ang mamahaling kotse ni Doña Hiraya ay mabilis na sumunod sa kanila patungo sa maliit na klinika ng baryo. Ang dating mga nang-uusig na kapitbahay ay naging mga tahimik na aninong sumusunod sa likuran. Ang ilan ay may bakas ng pagkakasala sa kanilang mga mukha. Ang mga sumunod na sandali ay malabo sa isipan ni Tala. Ang amoy ng alkohol, ang puting uniforme ng nurse, ang pagsasara ng pinto ng emergency room. Ang natira na lamang ay ang nakakabinging katahimikan ng paghihintay. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang kahoy. Sa tabi niya, si Doña Hiraya. Sa kabilang dulo, si amihan, nakatayo at pabalik-balik sa paglalakad. Sa labas ng klinika, naghihintay ang ilang mga kapitbahay, kasama na si Aling Lumbay na hindi maipinta ang mukha. Ang dating magkakaaway ay pinag-isa ng isang hindi inaasahang trahedya. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Tala ang maririnig. Hindi niya tiningnan si amihan, ngunit ramdam niya ang presensya nito, ang pag-aalala nito. Ngunit ang sakit ng pagkakanulo ay masyadong sariwa pa. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto. Ayos na po siya, sabi ng nurse. Na-stabilize na namin. Atake sa puso. Dala marahil ng matinding stress. Kailangan niya ng masusing pagbabantay. Pero sa ngayon, ligtas na siya. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa lahat. Napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang mga luha ng takot ay napalitan ng luha ng pasasalamat. Gusto niya kayong makausap, sabi ng nurse. Tumingin kay Tala. Lahat daw kayo. Nagkatinginan sila. Naguguluhan man. Pumasok sila sa maliit na silid. Nakahiga ang ama ni Tala sa kama. May nakakabit na kung ano-anong tubo. Ngunit gising na ang kanyang diwa. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ngunit may kakaibang determinasyon. Itay, magpahinga na po kayo, sabi ni Tala. Hahawakan sana ang kamay nito. Ngunit umiling ang matanda. Hindi anak, hindi na ako pwedeng manahimik pa. Tumingin ito sa kanilang lahat na nasa loob ng kwarto, kay Tala, kay amihan, kay Doña Hiraya, at sa ilang kapitbahay na nakasilip sa may pintuan kung saan nakatayo rin si Aling Lumbay. Lumbay, pumasok ka. Mahinang sabi ng ama ni Tala. Nag-atubili man, pumasok si Aling Lumbay. Ang kanyang karaniwang tapang ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang ama ni Tala ay huminga ng malalim. Maraming taon akong nanahimik para sa kapayapaan ng ating baryo. Pero nakikita ko ngayon, ang katahimikan ko ang siyang nagdulot ng mas malaking gulo. Patawarin niyo ako. Tumingin siya kay Doña Hiraya. Ginang Valencia, matagal na tayong hindi nagkita. Baka hindi niyo na ako natatandaan. Ako po si Carding, ang dati ninyong hardinero. Isang bulong ng pagkagulat ang narinig mula sa lahat. Maging si Doña Hiraya ay nagulat. Hardinero? Ulit ni Tala, hindi makapaniwala. Oo, anak, pagpapatuloy ng kanyang ama. At dahil doon, nasaksihan ko ang lahat, ang totoong kwento sa likod ng galit na dinadala ni Lumbay sa kanyang puso. Lahat ng mata ay napunta kay Aling Lumbay na biglang namutla. Ang lupang sinasabi mong inagaw ng mga Valencia. Umubo ng bahagya si Carding bago nagpatuloy. Hindi nila ito inagaw, Lumbay. Ang asawa mo, si Perto, kaibigan ko siya. Mabuti siyang tao, pero may isang kahinaan, ang sugal. Sinungaling! Mabilis na sagot ni Aling Lumbay, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Nasaksihan ko? Mariing sabi ni Carding. Nang mabaon siya sa utang, kinausap niya ang ama ni Doña Hiraya. Hindi para mangutang, kundi para ibenta ang isang bahagi ng inyong lupain. Voluntaryo niya itong ginawa, Lumbay. Pabayaman siya,
pero ayaw niyang mabaon sa kahihiyan. Ako mismo ang saksi. Ako ang humawak ng ballpen para sa kanya nang pirmahan niya ang kasulatan dahil hindi siya marunong sumulat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga makina sa ospital. Para patunayan ang kanyang sinasabi, dahan-dahang kinuha ni Carding ang kanyang pitaka mula sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Mula sa isang tagong bulsa, kinuha niya ang isang luma at kupas na litrato. Ito, sabi niya, iniabot ang litrato. Kuha ito 1 linggo bago niya ibenta ang lupa. Masaya pa kami dito. Kinuha ni Tala ang litrato. 2 binatang nakangiti. Ang isa ay ang kanyang ama sa kanyang kabataan. Ang isa pa ay ang yumaong asawa ni Aling Lumbay. Sa likod nito may nakasulat sa kupas na tinta, Carding at Perto, magkumpare habang buhay, 1985. Ang litrato ay ipinasapasa hanggang sa makarating ito sa nanginginig na mga kamay ni Aling Lumbay. Tinitigan niya ang litrato, ang nakangiting mukha ng kanyang asawa, ang petsa, ang patunay na hindi maikakaila, ang kasinungalingang pinaniwalaan niya at ipinaglaban sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho sa harap niya. Kasing bilis ng pagguho ng lupa sa tabing ilog. Ang galit na nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng dekada ay biglang nawala. At ang naiwan na lamang ay isang malawak at masakit na kawalan. Tumingin siya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa harap ng maraming tao, ang matapang at palaban na si Aling Lumbay ay nagsimulang maiyak. Hindi, bulong niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Hindi totoo yan. Ang pag-iyak ni Aling Lumbay ay hindi malakas, ngunit ito'y naglalaman ng bigat ng maraming taon ng maling paniniwala at puot. Ang babaeng naging simbolo ng lakas at katapangan sa pamamagitan ng galit ay ngayoy nakatayong hubad sa katotohanan, mahina at wasak. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Lahat ay mga tahimik na saksi sa pagguho ng isang mundong binuo sa kasinungalingan. Mayroon pa, isang kalmadong boses ang bumasag sa katahimikan. Lahat ay napalingon kay Attorney Salcedo. Mula sa kanyang briefcase, maingat niyang inilabas ang isang luma at naninilaw na folder. Bago pa kami pumunta rito, ipinahanap na sa akin ni Ginang Valencia ang lahat ng dokumento tungkol sa lupain na yon. Narito ang orihinal na deed of sale at narito ang pirma ni G. Perto na tinumbasan ng thumb mark at ang pirma ng inyong ama, si G. Carding, bilang saksi. Inilatag niya ang mga dokumento sa isang maliit na mesa. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang kwento. Ito'y nakasulat na sa papel, isang pisikal na patunay na hindi kayang pasinungalingan. Dahan-dahang tumalikod si Aling Lumbay. Walang salita, walang paalam. Naglakad siyang palabas ng klinika. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng katotohanang ngayon niya lang nalaman. Ang dating matikas niyang paglakad ay napalitan ng mga mabibigat na hakbang ng isang taong natalo sa isang digmaang siya mismo ang nagsimula. Nang sumunod na mga oras at araw, tila isang malakas na hangin ng pagbabago ang umihip sa Baryo Pag-asa Ilog. Ang katotohanan, nang ito'y kumalat, ay naging isang mapait na gamot na kinailangang lunukin ng lahat. Ang kahihiyan ay lumipat ng balikat. Hindi na ito dinadala ni Tala, kundi ng mga taong mabilis siyang hinusgahan. Isa-isa silang nagsimulang lumapit. Si Aling Nita, ang unang nagbigay sa kanya ng lugaw, ay nagdala ng isang buong kaldero ng mainit na sabaw. Patawarin mo kami, Tala. Naging bigi kami sa katotohanan. Ang dati niyang manager na si Mang Lito ay dumalaw. May dalang basket ng prutas. Bukas na bukas din, pwede ka nang bumalik sa trabaho. Patawad, Ineng. Maging ang mga dati tumitingin sa kanya ng masama ay lumalapit na ngayon.
hindi man makapagsalita, ngunit ang pagsisisi ay kitang-kita sa kanilang mga mata. Tinanggap ni Tala ang lahat ng ito nang may kapatawaran sa kanyang puso. Ang galit ay walang puwang sa kanya. Ang mahalaga ay ang paggaling ng kanyang ama at ang muling paghilom ng kanilang komunidad. Isang hapon, habang nagbabantay siya sa kanyang ama na mahimbing nang natutulog, isang anino ang tumayo sa may pintuan. Si Amihan. Hindi ito nagsalita. Naghihintay lamang ng pahintulot. Tumango si Tala, isang senyas na maaari itong pumasok. Naupo si Amihan sa isang upuan sa kabilang sulok ng silid. Pinapanatili ang distansya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngayon, ito'y puno ng mga salitang hindi masabi. Patawad. Sa wakas ay basag ni Amihan sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina. Patawad kung nasaktan kita. Ang huling bagay na gusto kong mangyari ay ang dagdagan pa ang bigat na dinadala mo. Naging makasarili ako. Gusto kong patunayan ang sarili ko sa'yo, pero mali ang naging paraan ko. Hindi agad sumagot si Tala. Tumingin siya sa mahimbing na mukha ng kanyang ama. Noong una, galit na galit ako sa'yo. Pag-amin niya. Pakiramdam ko, niloko mo ako. Pero, tumingin siya kay Amihan at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay malinaw at kalmado. Naiintindihan ko na ngayon, may mga bagay na kailangan mong itago para protektahan ang mga taong mahal mo o para malaman ang katotohanan. Ginawa mo rin yon, di ba? Pero nasaktan pa rin kita. Giit ni Amihan. Oo, sabi ni Tala. Nasaktan ako. Pero nakita ko rin kung paano ka tumakbo para tulungan ang itay. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata mo. At kung minsan, mas malakas magsalita ang mga gawa kaysa sa mga salita. Tumayo si Amihan at dahan-dahang lumapit. Huminto siya sa tabi ng kama. Gusto ko lang malaman mo, Tala. Lahat ng ipinakita ko sa'yo, lahat ng sinabi ko, maliban sa kung sino ako, lahat yon totoo. Ang paghanga ko sa'yo, totoo yon. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong gabing iyon sa tabing ilog, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Tumayo siya at humarap kay Amihan. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang pulgada na lamang. Alam ko. Iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan sandali si Amihan bago niya ito tinanggap. Sa pagdampi ng kanilang mga palad, isang kuryente ng pag-unawa, ng kapatawaran, at ng isang bagong simula ang dumaloy sa pagitan nila. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang sugat na dulot ng pagkakanulo ay nagsisimula ng maghilom. Sa di kalayuan, sa tabing ilog, nakaupo si Aling Lumbay sa isang malaking bato, mag-isa. Pinagmamasdan niya ang pag-agos ng tubig. Ang parehong ilog na minsang nagdala ng gulo ay siya na ngayong nagbibigay sa kanya ng katahimikan para mag-isip. Ang kanyang paglalakbay tungo sa kapatawaran ay mas mahaba at mas mahirap, ngunit ito'y isang paglalakbay na kailangan niyang simulan ng mag-isa. Kinabukasan, dinalaw ni Doña Hiraya si Tala sa klinika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sobre o tseke ang dala niya. Talaiha, sabi nito, ang mga mata ay puno ng paghanga. Ang liham ng pagpapatunay na hinihiling mo ay handa na. Ngunit meron pa akong isang alok. Hindi ito pera. Isa itong pagkakataon na alam kong mas karapat-dapat para sa'yo. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin sa Baryo Pag-asa Ilog ay nagbago. Ang dating mabigat na kapaligiran na puno ng pagdududa ay napalitan ng isang bagong sigla ng pagkakaisa at pag-asa. Ang mga sugat ay unti-unti nang naghihilom. Sa pasilyo ng Provincial Hospital, isang babaeng nakasuot ng malinis na puting uniforme ng nurse ang mabilis. Ngunit mahusay na kumikilos. May ngiti sa kanyang mga labi habang kinakausap niya ang isang matandang pasyente. Inaayos ang kanyang kumot
ng may buong pag-aalaga. Siya si Tala Aguilar. Ang alok ni Doña Hiraya ay hindi trabaho. Ito ay isang scholarship. Isang buong scholarship para makapagtapos siya ng pag-aaral ng nursing, ang pangarap na matagal na niyang isinantabi. Sa tulong ng kanyang likas na talino at determinasyon, natapos niya ito ng may karangalan. At ngayon, hindi na siya nag-a-apply para sa trabaho. Siya mismo ang hinahanap ng ospital. Isang hapon ng Sabado, ang plaza ng baryo ay napuno ng mga tao. May malaking entablado sa gitna, pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at makukulay na banderitas. Isang malaking banner ang nakasabit sa itaas. Paglulunsad ng sinag ng Tala Foundation. Sa harap ng entablado, sa unang hilera ng mga upuan, nakaupo ang ama ni Tala, si Mang Carding. Malakas na ito ngayon at maaliwalas ang mukha. Ang dating sakit ay napalitan na ng hindi maipaliwanag na pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nakatayo sa entablado. Katabi ni Tala, nakatayo si Amihan, suot ang isang simpleng barong. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Sila ang magkatabing nangunguna sa proyektong matagal nang binuo sa puso ni Doña Hiraya. Ang sinag ng Tala ay hindi lamang isang pundasyon. Nagsimulang magsalita si Tala sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ito ay isang paalala na sa bawat isa sa atin ay mayroong isang sinag, isang liwanag ng kabutihan na kayang magbigay pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang baryo natin ay sinubok ng bagyo, sinubok ng mga salita, ngunit sa huli, ang nanaig ay ang katotohanan at ang ating pagkakaisa. Pumalakpak ang mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at respeto para sa babaeng minsang nilang hinusgahan. Sa gilid ng plaza bahagyang nakatago sa lilim ng isang puno, isang babae ang tahimik na nakamasid. Si Aling Lumbay. Mas payat siya ngayon at ang dating talas sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan, ngunit meron na ring bahid ng kapayapaan. Hindi siya nakisalamuha, ngunit ang kanyang presensya ay isang kusi, ay isang tahimik na pag-amin sa kanyang pagkakamali. May dala siyang isang maliit na supot ng mga barya. Dahan-dahan siyang lumapit sa donation box na nasa gilid at walang ingay na inihulog ang kanyang munting kontribusyon. Nakita ito ni Tala mula sa entablado. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Walang salitang namutawi, tanging isang bahagyang tango lamang mula kay Tala. Isang tango ng pagtanggap at kapatawaran. Isang luhang pumatak sa pisngi ni Aling Lumbay bago ito tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Pagkatapos ng programa, habang papalubog na ang araw, magkasamang naglalakad sina Tala at Amihan sa pamilyar na tabing ilog. Ang ilog na dating naging saksi sa kanilang mga luha at pagtatalo ay siya na ngayong saksi sa kanilang tagumpay at pagmamahalan. Masaya ka ba? Tanong ni Amihan, habang hawak ng mahigpit ang kamay ni Tala. Sobra, sagot ni Tala, sumandal sa balikat nito. Noon, ang pangarap ko lang ay magkaroon ng trabaho para sa atin ni Itay. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, na ang isang bagyo ay pwedeng magdala hindi lang ng pinsala, kundi ng bagong simula. Dahil ikaw ang naging liwanag sa gitna ng bagyong iyon, sabi ni Amihan, huminto sila sa paglalakad. Hinawakan niya ang mukha ni Tala at tinitigan ito sa mga mata. Ikaw ang sinag ng Tala ko, Tala. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa tabi ng ilog na naging simula ng lahat, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi at binigyan si Tala ng isang halik. Isang halik na puno ng pangako, ng paggalang, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon ngunit naging mas matatag. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig na nakatanim sa katotohanan ay kayang lagpasan ng anumang unos. At dito nagtatapos ang kwento ni Tala. At Amihan,
Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento, ramdam ko ang bawat patak ng kanilang luha, ang bawat tibok ng kanilang puso, at ang bawat sinag ng kanilang pag-asa. Naging isang karangalan ang bigyang buhay ang kanilang salaysay at ibahagi ito sa inyo. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang liwanag ng katotohanan ay palaging mas nangingibabaw kaysa sa dilim ng kasinungalingan. Isang paalala na ang pagpapatawad, gaano man ito kahirap ibigay, ang siyang tunay na susi sa paghilom at kapayapaan. At higit sa lahat, isang pagpapatunay na ang pag-ibig na itinanim sa kabutihan at sinubok ng panahon ang siyang pinakamatatag at pinakamatamis sa lahat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na pinakapumatak sa inyong puso mula sa kwento ni Natala at Amihan? Aling bahagi ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Ang inyong mga saloobin at komento ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong paglalakbay ng damdamin. Kwentong Damdamin TV.